nagsalita si Yahweh kay Ahaz, humingi ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ikaw ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi ko ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay iyong sinusubok. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Praise and worship. Gandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa pangatlong gabi ng ating pong simbang gabi. Awitan po natin ang Panginoon. Pang-apat na ba? Pangatlo lang, medyo. Oo. Sige. Awitin natin ang may galak, may tuwa. Pakita po natin yun. Na talaga tayo may tuwa, may galak sa ating mga puso. Palapak po tayo ang mga awitin. Lagi natin nararanasan sa ating mga buhay. Kailan pa
kailangan hindi siya nakulang sa atin. Gawin po natin itong awit ng panalangin para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po narito kami ng mga anak, hindi nagpapasalamat, nagpupuli. Patuloy po kami nagpapasalamat sa gawang siya mag-ingat sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy kami narito upang purihin at sambahin ka sa aming Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, at papalapit na naman ang yung katinong pansinang Pasko, Panginoon. Nawa po ay maging pagpapala sa bawat isa niyo ang darating na iyong araw, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa amin na ikaw ang siyang nagbibigay ng pagpapala at pag-iingat sa bawat isa amin. Ako, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa mo po namin ito nagagawa, Panginoon. Alam namin na ikaw po, Panginoon, ang siyang magbibigay ng kapatawaran sa bawat isa. Kami po, Panginoon, ipapasalamat kami po ang nasamo na lang sa matamis na pangalan ni Jesus. Banal mong tahanan,
kitang pagbasa. Awit, Kapitulo 24, 1 hanggang 2. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon, itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, nilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagkakalat kaligtasan. Ipahangalag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga tagapag-umakit sa Diyos. Silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Pagbasa ng banal na kasulat. Wala po sa Isaiah chapter 9, beginning verse 4, o aklat ng Isaiah 9:4. Sapagkat palalayain nyo sila sa mga umaapi sa kanila. Magiging katulad sila ng mga hayop na binali nyo ang mga pamatok na kahoy na pasan-pasan nila. At ang pamalo ay pinalo sa kanila. Gagawin niyo po sa kanila ang ginawa niyo noong unang ilupig niyo ang mga taga-Median. Ang Diyos ang magpala sa pagbabasa ng buhay at banal na salita.
Yan. Sa sobrang excited po, nakalimutan mag-operate. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Good evening po. Parang walang tao No, parang walang tao. Huwag yun naman pansinin ang Kuya Fred. Kuya Freddy. Ngayon nyo lang po siya. Okay, ngayon po, tayo po ay nasa ikatlo. No, talaga ang mga babae natin na nag-effort. No, salamat sa nilang effort, pero kailangan pang konting laga. Nalaga muna po para sa susunod. Talaga yung mga kapeho nila hindi na talagang hindi naka-please. Okay? Ang ating po magiging tagapagsalita ngayon sa ikatlong gabi ay, kung di po ako nagkakamali, siya po ang ating annual conference lay delegate. Po, dating siyang SPPR ng ating iglesia, pero ngayon po ay nasa estado po siya ng pagiging niya ng
annual conference na delegate. First pa, First. Yan. First delegate po siya. Kung dati po si Ate Lani ang nakakasama sa konferensya, ngayon siya naman po ang 4 na taon nasasama tuwing annual conference. Siya po ang kasama at siya rin po ang magre-report sa inyo kung ano nangyayari sa konferensya. No? Kaya palapakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating tagapagsalita. Walang dili pa po kundi si Ate Diana Alibin. Palapakan po natin ang Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Bakit ba nanginginig ako? Kasi, ang liit kasi naman ako. Ayan, ang teksto po na ating pagbabatayan ay sa Isaiah 9:4 na sabi po dito ay sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga makapi, iyong binali tulad ng Midian na iyong ginapit. Ang pamagat po ng ating sermon ay pinalaya sa pamatok ng kahirapan. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa gabi pong ito, sa ikatlong gabi ng aming simbang gabi. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa akin upang magdala ng iyong mensahe. Nawa ay ikaw ang mangusap sa aking mga labi upang maibibigay ko ng ayos ang mga mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. Puspusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nasa ikatlong gabi ng paghahanda sa pagsalubong sa kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. At ang ating tema ay pinalaya sa pamatok ng kahirapan. Kapag po ba sinabi na pamatok, ano ang nagiging idea nyo tungkol dito? Ito ay kabigatan sa buhay o masasabi natin na mahirap na antas ng pamumuhay. Katulad po, noong mga nakaraang taon, nung ako po ay nag-sermon din ng simbang gabi, at natatandaan ko po yun ay December 20 nang ako ay mag-message, ay parang hindi ko po na sana makaya na ako ay tumayo dahil noong ding araw po na yun ay, noong ding gabi na yun ay namatay naman si Kuya Luis. Kaya kahit na mahirap, talagang kailangan gampanan ko yung tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon. At ngayon namang taon na to ay nandun din yung kalungkutan dahil sana nandyan si Nay sa kinauupuan niya, pero ngayon din taon ay nawala si Nay, kaya nandun din yung kalungkutan. Pero maraming salamat dahil sa kabila ng mga kalungkutan na yan ay heto ko na nakatayo at nagbibigay ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Ang kabigatan sa buhay o masasabi natin na mahirap na antas ng pamumuhay. Marahil
Di ito lingid sa ating mga buhay na may mga taong dumadaan sa panahon ng kahirapan, na may mga taong nahihirapan na iangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Amen po ba? At alam natin na madami ang may karanasan sa atin ng ganito. Subalit hindi pinapahintulot ng Panginoon na tayo ay palagi ng dumanas ng mga kahirapan. Sa iba pong kahulugan ng ating tema, yung pamato, ay sa ibang kahulugan naman po, sa atin ito, yung liig sa kaliwat kanan ay balikat natin at sakop ito sa ating bato, kaya ang tawag niya ay pamato. At sa baka naman po, yung baka, ito yung pinaka konektado sa may dakong likuran ng baka patungo sa may noo niya, sa dakong mga mata niya. Kaya may nilalagay na takip sa mga mata upang di pumunta sa ibang direksyon habang hila niya ang mga gamit na batak niya sa kanyang pamato. Pero po sa ating, yung ating mga karanasan sa ating buhay ay iba't ibang uri ng mga pamatok yung nararanasan natin. Yung mga pasanin sa buhay natin. Wala naman pong sa atin ang hindi nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga problema, ng lahat ng mga kabigatan sa buhay ay walang nakakaligtas sa bawat isa sa atin dahil kailangan siguro natin maranasan yung mga bagay na iyon dahil para malaman na tayo ay nagiging matatag dahil kasama natin ang Panginoon. At ngayon, pag-aralan natin ang teksto na ating pagbubulayan sa gabi ito. Sino naniniwala kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay inalis na tayo ng Panginoon doon sa pamatok ng kahirapan? Ngayon po ba? Kapag tayo nasa Panginoon ay naalis na niya tayo doon sa pamatok, yung hirap na ating nararanasan. Sabi nga po doon sa Matthew 11:28-29, "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasalinin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusukpungan niyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." Di po ba sarap ng naisipin na kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, sa bigat ng mga nararanasan natin, ng mga problema at mga pagsubok, nandun yung pangako niya na lumapit lang tayo sa Kanya, panalangin lang ang layo natin sa Kanya, at sabihin natin lang sa Kanya yung mga nais natin sabihin, dahil siya ay tutugon at tutugon sa ating mga panalangin, at siya ang kapahingahan ng bawat isa sa atin. Ang una po, inalis ka na sa kahirapan. Sino ang naniniwala na sila ay inalis na sa kahirapan? Sabi doon, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan. Naniniwala po ba tayo na tayo inalis na sa pamatok ng kahirapan? Grabe kung babalikan natin ang ating mga buhay, ay masasabi natin na totoo nga na inalis na tayo sa kahirapan. Kasi noon, hindi man natin maranasan. Siguro, yung iba na nakakaluwag-luwag talaga sa buhay ay hindi sila nakakaranas na
na hindi mabili yung mga nais nila, yung mga gusto nila. Pero tayo, kami, lalo na nung medyo dalaga pa kami magkakapatid, ay talagang naranasan namin na hindi makabili ng kahit na ano, dahil nga kailangan namin magtulong-tulong. Dahil meron kami mga kapatid na maliliit na pag-aaralin at meron kaming magulang na may sakit at kailangan namin maghanap buhay. Kaya hindi natin naranasan na bumili ng kung ano man yung nararanasan bili natin ngayon. Pero ngayon, nakakabili na tayo ng kung ano-ano, ng mga gadgets, ng mga iPhone dyan, na mamahaling mga cellphone, mga kung ano-ano, kung saan na tayo nakakapunta, ay malaking regalo na yun ng Panginoon sa atin, di ba? Dahil siya ay Panginoon na He is amazing God. Di ba ba? Naniniwala po ba kayo doon na siya ay amazing? Lahat ng nais natin, kung loloobin niya, ay pagkakaloob sa atin. Alam niyo po, maibahagi ko lamang ay yung aming manugang na si Carol ay nung una ay nag-apply siya. Nauna pa siyang nag-apply, April pa lang nag-a-apply na siya. Kaya lang, sabi ko nga sa kanya palagi, kung pahihintulutan ka ng Panginoon na makaalis, ay matutuloy ka. Pero kung hindi ka pahihintulutan, bibigyan ka ng hadlang para hindi ka matuloy. Dahil hindi magiging maayos yung kapupuntahan mo. At sa tagal ng ilang buwan na pag nanais niyang makarating sa nais niyang pupuntahan, hindi siya sumuko. Sabi ko sa kanya, ipag-pray mo. Dahil kung ibibigay yan. At tignan niyo po, nung Lunes ay nakaalis na po siya. Papunta po ng Qatar. At salamat dahil nga kahit malayo ay magiging maayos yung kalagayan niya dahil nga maganda naman yung kanyang kinapuntahan. At iyon ay sabi ko nga ay malaking pasasalamat sa Panginoon dahil tinugon niya yung aming mga panalangin. Malungkot man dahil nga naiwan yung kanyang mag-ama. Subalit, alam ko na hindi sila pababayaan at meron silang goal para sa kanilang pamilya. Kaya po, maraming salamat sa Panginoon sa mga pagtugon niya sa bawat panalangin ng bawat isa sa atin. Meron pong tanong, taas kamay na inalis na siya sa kahirapan. Sino po ba na inalis na sa kahirapan? Taas po ang kamay. Chef Pastor. Alam nyo, huwag sana nating makita na ang buhay natin ay nabubuhay lang sa mga material. Na dapat din nating makita na sa buhay espiritual ay makita natin inalis tayo doon sa kahirapan. At ngayon, nalalapit na ang Kapaskuhan. Makita natin na nagbigay ang Diyos sa atin ng isang anak at para tayo ay alis doon sa kahirapan ng ating buhay. Sabi nga po doon sa John 3:16, for God
God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nag-iisa lang po yun na ibinigay sa atin. Kahit na siya ay naghirap, lahat na ng hirap na dinanas niya doon sa bundok ng Kalbaryo. Lahat nagdusa siya, hanggang sa nung pinapalo siya ay siguro ay talagang lumalabas na yung mga dugo, yung mga laman. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, ay tinanggap niya lahat, ang hirap, ang sakit, ay nanaranasan niya, ay tinanggap niya para lang tayo matubos sa kahirap, sa mga kasalanan. Tayo ay pinalaya na niya sa kahirapan. Ito po ang pangalawang tanong. Sino naniniwala naman na siya ay inalis na ng Diyos sa kahirapan ng sakit? Amen po? Amen. Dahil tayo rin po madalas ay nakakaranas ng pagkakasakit. Subalit, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagkulang, hindi nagmaliw. Ang kagalingan ay pinagkaloob sa bawat isa sa atin. Kaya po maraming salamat. Pangalawa, pinasal at tinulungan ka ng Diyos. Pakisabi nga po sa katabi nyo, pinasal at tinulungan ka ng Diyos. Pinasal at kinuha niya yung mabigat mong pasan sa iyong buhay. Meron po ba dito ngayon na mula nang makilala niya ang Diyos ay gumaan ang buhay? Siguro po lahat tayo naman ay gumaan ang buhay nang makilala natin ang Diyos. Di po ba? Ayan. Meron po ba dito ngayon na mula nang makilala ang Diyos ay gumaan ang kabuhayan? Ayan. Kapag may mabigat ka na dalahin, nawa yan ang makita mo sa iyong buhay na inahon at inilagay ka na sa buhay na may ginhawa. Amen po ba? Pangatlo, pamalo na kahirapan ay tunay na binali na ng Diyos. Sabi po sa verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag. Yan. Kaya tayo ay nasa liwanag na. Kung tayo nasa liwanag na, ay huwag na tayo bumalik sa kadiliman. Yan. Ang bayang matagal na lumalakad sa kadiliman, sumikat na ang liwanag. Sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Sapagkat ang pagkakataong ito ay pagpapakita sa atin ng kagandahan na sa tagal na tayo o sa buhay natin na lumalakad sa dilim ay pinalitan na ng maliwanag na landasin ng buhay. At ngayong darating ang Kapaskuhan, tunay na nakikita natin ang liwanag at pag-asa upang ang buhay natin doon sa magandang antas ng pamumuhay. Ngayong nalalapit na ang pagsilang ng Panginoong Hesus, nawa makita natin palagi ang mga buhay natin ay mula nang makilala natin siya ay madaming pagbabago na ginawa ang Diyos para sa atin. Tama po ba? Marami nang binago ang Panginoon mula nang makilala natin siya. Amen po. Ayan. Bago po ako magtapos sa aking mensahe, ay nais ko po na maghandog ng isang awitin. Dahil magtitiwala tayo na ang Diyos ay tunay na Diyos at ang lahat ng mga nasa atin ay galing sa Kanya. Kaya nais ko pong maghandog ng isang awitin.
sweet the sound and swayed by winds like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas ways that taught my heart to flow, in ways my fears would lead. How preciously the grace of thee, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like the blood, His mercy brings unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like the blood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like the blood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon be sold as gold. The sun forbear to shine, but God who called me will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa mayamang kasama ng mga sa atin. Sa ating pong awit ng pagpasagana, Angels will No
Tayo pong lahat ay tumayo sa lahat po ng nais na ipagpasalamat at patuloy na pagpupuri para sa ating Diyos. In excelsis Deo, patuloy kami, Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay isang Diyos na pinakamabuti sa lahat. Isang Diyos na mahabagin, isang Diyos na patuloy na nag-alay ng kanyang buhay upang sa bawat kabigatan, bawat alalahanin, bawat karamdaman, bawat nasain ng patuloy na nagpapabigat at patuloy na nagbibigay hilahin sa aming mga buhay. Ikaw yung pumawi ng lahat ng bagay na ito upang saan ikaw ay aming maranasan bilang aming Panginoon at bilang aming tagapagligtas. Alam namin, Panginoon, hindi madali ang mga bagay na iyong pinagdaanan sapagkat ang laging kapalit lahat ng patuloy na pagkatao o kadiliman na iyong tinahak, ito ay nagsilbi o nagbigay buhay para sa iyo, na kung saan ang buhay mo ito ay inialay mo sa iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, wala pa lamang sa aming mga sinapupunan ng aming mga magulang ang bawat isa sa amin. Kilala mo at alam mo kung sino ang patuloy na makakakilala, kikilalanin ka, tatanggapin ka, at mararanasan ka bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagliligtas. Salamat sa patuloy na pagtatay ng iyong buhay sa amin. Salamat sa patuloy na pangalaga at pagkakaloob ng tunay na kagalakan at ng tunay na katuwaan. Dalangin po namin, O Diyos, nawa ang mensahe ng iyong mga salita ay hindi lamang namin narinig, kung hindi ito, O Diyos, ay patuloy na mangusap sa aming mga puso, na sapagkat alam namin taon-taon tunay, O Diyos, na lagi namin inaalala ang kapaskuhan ito ng iyong pagsilang, ng aming pagtanggap, ng aming pananampalataya at ng aming pagkakakilala. Kaya dalangin namin ang buhay ng bawat isa sa iyong anak ay patuloy mong pagpalain at ingatan. At patuloy, O Diyos, naging iyong mensahero, O God, maraming salamat sa patuloy na katalinuhan, pag-agapay, Panginoon, sa kanyang buhay upang maibahagi ang iyong mga salita. At dalangin namin, O Diyos, ikaw ang hindi ka nakakalam ng laman ng kanyang puso, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga mahal sa buhay. Maging, O Diyos, ang mga taong mga lalapit sa kanyang puso. Patuloy mo siyang gamitin at patuloy na makita sa kanyang buhay nito ang tunay na Diyos at pananampalataya na tunay na kanyang tinanggap. Sa aming pag-uwi, patuloy mo kami samahan, ingatan, gabayan at patnubayan, at hayaan mo, Diyos, na patuloy namin mailapit sa iyo ang lahat ng aming mga pangailangan. Ito man ay material, pinansyal at spiritual, at dalatigit, tunay na maitaas sa aming buhay, na may isang Kristo na naisilang sa mundo, hindi para lamang alalahanin namin ang Kapaskuhan, kundi isang Kristo na tumubos, isang Kristo na nag-alay ng kanyang buhay, isang Kristo na patuloy na naghandog ng kanyang sarili upang kami magkaroon ng kaligtasan at kami, Panginoon, ay makapagdiwang
sa aming mga buhay na ito ng diwa ng tunay na Pasko ay dahil sa paghahandog ng isang Mesyas at ng isang Manuel at lalo higit tunay na isang Kristo na nagmamahal sa bawat isa. Salamat po sa iyong pag-ama pa. Salamat sa iyong kagalangan. Salamat sa lahat ng pagpapala na ipinagalaw mo sa amin sa aming buhay sa maghapon ito. Dalangin mo namin sa aming mga pamamahinga, patuloy mo aming samahan, agapayanan at alagaan. At tunay na sa araw ng bukas, tunay na muli kami makapagpasalamat sapagkat may panibagong aming buhay, may panibagong lakas, at may panibagong sigla na aming tataglayin sa aming mga katawan. Sa iyo kami, Panginoon, patuloy na nagtitiwala at papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin at napagpalang Diyos na buong sa nilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Dewang Banal. Amen. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat o Diyos sa iyong pagmamahal, salamat sa patuloy na pagkungkot, pagkakaloob ng buhay at pag-alaala na meron kami isang Diyos na sinasampalatayanan na tunay na nabuhay at patuloy na nag-alay ng kanyang buhay sa bawat isa. Sa tunay na pag-ibig na Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang siyang patuloy na lumubog, tumabay at pumatnubay sa ating mga puso, sa ating mga buhay, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Amen. Ay gabi po ng mga mayap, kaya po nawa maganda rin po ang mga mayap. At after po nito ay magsiservice po ulit tayo sa Kuya Tim sa pangatlong gabi niya ngayon na siya po ay namayapa.